Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. At dito na naman nga po ako para magatid ang latest update and fresh happenings about po sa TVJ, sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay patungkol po dito sa direktor, na isang direktor na kung saan sinabihan nga po na walang katalent-talent ang mga host ng Tahanang Pinakamasaya at kay pangit daw ng kanilang programa kaya hindi nakapagtataka na magsasara ito at dapat lang daw itong magsara. Bukod nga raw sa kanilang inapakan ang dignidad at inapakan po ang totoong Itbulaga, ang original host na TVJ, matigas daw talaga sa diyang ulo, lalo pat korte na mismo ang nagsabi na sa TVJ ang Itbulaga, makulit pa rin talaga sila. Pero bago nga po natin yung pag-usapan, maraming salamat po sa mga nandito ngayon na nakikinig sa aking channel. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga balita. Samantala, quick update po muna tayo patungkol po sa nangyari kanina sa Itbulaga. So, post po ni Kapuso Alliance fan page dahil maaga nga pong natapos ang EB kanina, which is parang ipinagtaka at ikinagulat rin maski po ng mga fans kasi usually 2:30 talaga natatapos pero mukhang maaga po ngayon natapos ang EB. So, syempre nakita na naman po ito butas ng mga hindi pa rin po nakaka-move on at hindi pa po humihilom na sugat ng mga tape fanatics. So, sabi dito, may isang programa sa tanghali na biglang pinutol ng 13 minutes earlier. So, Itbulaga yan for sure. At nagsimula ang programa ni Senator Raffy Tulfo sa radyo. So, halatang sa TV5, di ba? About nga po dito, mga kadaway cards, ay kung mapapansin nyo rin naman, marami din naman po kasi ang nagtaka. Talagang ginawa lang po itong pagkakataon ng kalaban para siraan ang TVJ. Parang may something silang nais iparating. May bigla daw pinutol ng 13 minutes earlier. Okay lang yun. Kasi naman sa maputulan ng kontrata, ay, charias. Anyway, ayun na nga. Maaga rin naman po kasi nagsimula ang EB kanina and wala pa pong alas 12, nagsimula na po sila. And kung mapapansin po ninyo, ay puno po ng commercials ang huling oras ng EB. Meaning dumami siguro talaga ang kanilang commercials ngayon. Kaya po, yung mga last 10 minutes, sabi dito 13 minutes nga daw, nilaan na sa commercials. Napansin din po ng iba yan na ang daming commercials ngayon ng TVJ. So, maaari kadabikans na yon ang dahilan. Lalo pat muli pong nababawi ng TVJ ang kanila pong pagiging number 1 ng time show matapos po ang era nitong It's Showtime. So, panahon lamang yan and babalik po ang title sa TVJ. Kumbaga, alam niyo yung Chamba versus sa consistent number 1. Samantala, sabi dito ni Direk Ronaldo, Collegiate Cards, meron daw nag-PM sa kanya. Direk Ronaldo, you never posted anything about Tahanang Pinakamasaya. Ano pong masasabi niyong yung nasara na ito in a very short airing? Ang sagot po niya, ano ba yung Tahanang Pinakamasaya? Naku, ang saklap naman. Hindi kasi pinag-uusapan sila sa social media, hindi nagta-trending. Nung mag-trending, dahil sa pinasara pa. Ano ba yan? Never heard. Napakapangit ng title. Forcing through. Hard sell. Ay, grabe nga yun. Nasabihan agad ang napakapangit. Title pa nga lang naman. Di pa nakikilala yung buong programa. Anyway, sabi dito, sa PM sa kanya, para malaman niya kung ano yung TP, ito po yung pumalit sa Itbulaga ng TVJ. Ang sagot niya, yun pala. No wonder, nag-fold up agad in a such short period of time. Never ko sila pinanood from day 1 na sila ang pumalit sa Itbulaga. Una, putyo-putyo,
at kung sino-sino lang ang kinuhang host ng mga halos-host sa GMA7. Siyempre, hindi naman nila makukuha ang mga matitinong artista at TV host na may delikadesa and dignity of work. Ang nakuha lang nilang mga host or nakuha nilang mag-host ay yung mga kahit walang katalantanan, grabe ngayon, mag-host ay nagsasabing trabaho lang, pera-pera lang ito. Naku, tamaan sa poll. Naku, eto yung mga reasons nila. Hindi nyo sasabihin yan lalo na't alam na alam nyong mula't mula pa lang may babastusin na kayong tao at prominente, institusyon at haligi na sa larangan ng noontime show. Nang apak sila ng mga tao sa tunay at original na It Bulaga. Naging gahaman sa pera at kapangyarihan ang bagong management ng Tape Inc. Ninakaw at inangkin nila ang title na It Bulaga at ang mga segments nito na nilikha ng Tito Vic and Joey through more than 4 decades. Sinabi na nga ng korte na TVJ ang tunay na nagmamay-ari ng titulong It Bulaga, hindi pa rin sila tumigil. Matagal pa bago nila binalak. Parang every sentence tumpak na tumpak lahat, no? Halichot Garbicans. Sabi pa dito, nagkamali sila ng binangga. Isang malaking tumpak na naman po yan. Based sa mga nakita kong ratings, wala talaga silang ratings among the noontime shows. Tumpak. Dapat na lang talaga magsara. Big check. Ngunit higit sa kapangitan ng show nila, grabe ngayon, apakadiin. Ngunit higit sa kapangitan ng show nila, talagang mapapasara ito. Short-lived, ika nga. Sabi nga, if we are with God, who can be against us? Wow! Overall, yun na yun. Wala na tayong madudugtong pa. And grabe, napakaganda nitong panghuli po niyang sinabi. If we are with God, who can be against us? So, alam kasi ng nasa itaas kung sino ang tunay na Itbulaga. Kaya talagang until now, ginagabayan po sila para sila po ang manalo sa laban. About sa bagong management, ayun, grabe, no? Ang saklap ng pagpasok ni John Halusos. Parang hilaw pa bago po gawing CEO. Ang nagiging komento tuloy ngayon ng mga netizens. Parang nagkamali sila nang ito po ay paupuin. Sapagkat nung during na kanyang pamumuno, wala pang 1 taon, ayan, nagsara na agad-agad. Nalulugi sila during TVJ's era. So, kamusta patuloy lalo sila ngayon? Sabi nga dito, naghangad masyado ang bagong management ng Tape Inc. Kaya ang nangyari, tuluyan silang nagsara. Samantala, ang kanilang kinalaban dahil gustong angkinin ng Itbulaga na nananatiling namamayagpag. Kaya ayon tuloy sa mga netizens, sana magising na ang Tape Inc. na TVJ ang mas higit na dahilan kung bakit tumagal ang programa kesa po sa kanila. Yes, sila po ang producer, pero kung iba po ang kanilang host, palagay ba nila tatagal ito ng 45 years? Nung panahon pa lang ng PSI nung nalulugi sila, hindi binabayaran ng mga host. Kung iba-iba yan, dun pa lang and na. Baka 1 year lang ang Itbulaga. At di na umabot sa Tape Inc. at 45 years ito. Samantala, dumako naman tayo sa komento ng ating pong mga commenters and subscriber. Mula po kay Sir Ferma Rasigan na atin pong komento para sa gabing ito. Sabi niya, 5-0 na. Nako, 6-0 na nga po Dahil talo rin sila sa kanilang apila sa APO. At kalabasa pa rin. Appeal for more. Garduque. Ibangon mo ang damaged image mo sa legal community. Malamang pinagtatawanan ka
pinagtatawanan ka ng mga kapwa mo abogado dahil wala ka man lang na ipanalo kahit isa. Ito, 2+1, appeal sa IPO, isa sa RTC plus 2 sa Court of Appeals. Patungkol nga po kay Attorney Maggie Garduque, no, parang bigla pong maraming nanghinayang actually sa kanya kasi ang ganda nung image niya, sikat siya nung naipanalo niya yung kay Bong Navarro. Pero pagdating dito sa tape ni isa, wala po siyang naipanalo. Well, maybe siguro itong kay Bong nasa katotohanan din talaga. At ngayon, ang TVJ naman ang nasa katotohanan kaya hindi maipanalo ni Attorney Maggie yung sa tape in. Sabi naman dito ni Izzy Santos, malamang ilaban pa uli na Attorney Maggie yan uli. Kasi pag nag-stop na siya, wala na rin siyang kita. Kaya laban lang ng laban para may kita ang abogado ng tape in. So kung ganito ang thinking at hindi na po iniisip yung image bilang isang mahusay na abogado or napapabilang sa mga mahuhusay na abogado, baka nga ganito ang kalabasan niya. Laban lang ng laban. Dahil hanggat may laban, may trabaho. Kayo po, anong inyong komento guys? Palagay lang po dyan sa baba. Samantala, hanggang dito lang po muna ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.